Usapang Kalye covers a wide range of topics, including politics, current events, news, cars, food, hidden gems in the metro, the latest trends and fashion, showbiz gossip, and much more. It is your one-stop talk show that discusses anything under the sun. Catch us live every Saturday from 2 p.m. to 3 p.m. on DWBL 1242. Tara na't makinig. Broadcasting live sa Paragon Tower sa Mandaluyong City, narito na ang Usapang Kalye kasama sina Edison Gotan at Cliff Daluz. Luzon, Visayas at Mindanao, muli kaming rumoronda upang makipagbalitaan, kwentuhan at talakayan. Ako po si Edison Gotan at syempre kasama ko pa rin ang napakagwapo. Ayan, napakagwapo talaga, no? Cyrus. Hello, Welcome to the show magandang again. hapon sa inyo mga kakalye. Cyrus Sofina here and I'm back. Yes, Cyrus is back. Ayan. Pangalawang Sabado na po niya to, no? Yeah, Okay. this is my second week. Second week. Yeah, syempre, namimiss din natin ang ating mga kasamahan, no? Cliff, Mariam at Mara. Syempre, nakikinig sila ngayon, no? Sa atin, no? Hello sa inyo dyan. Hi, hello sa inyo. Ayan. So, napakaganda ng Sabado natin, di ba? Sabado, maaraw na maaraw. Napakaganda, di ba? Ganda ng weather ngayon, hindi katulad last week. Crazy ang weather. Yes. At dahil dyan, marami na naman tayong pag-uusapan today. Tama yon. And syempre, pinag-usapan na rin naman natin yung weather, no? Syempre, pag tayo nagka-travel, di ba? Isa sa mga, ano natin, laging, kumbaga, nakikita sa kalsada. Oh, Ito yung mga bikes. okay. Pero, kasi meron akong nakikita, no? Siyempre, simulan natin, no? Meron akong nakikita kasi na hindi lahat ng tao pabor na magkaroon ng mga bike sa ating mga kalsada. Maybe depende kung saan dumadaan kasi to. Kung sa major road dumadaan to, like EDSA, medyo delikado nga. Pero, di ba meron tayong bike lane na tinatawag? Yes. Ba't nga ba? Ba't nga ba meron tayong bike lane? Muna. Alam natin para sa bike yon, no? Pero, ang problema dito, blurred line eh. Hindi lahat ng tao alam para saan yun. Oh, paanong blurred line? Kasi nga bike lanes specifically for bikes and electric scooters, like yung scooter na di pa jack pero electric siya. Pero nakikita natin diyan lang mismo sa harap ng ating Actually, building, diba? EDSA meron. Pero yun nga, hindi siya nagiging totally bike lane lang. Kasi yung mga malalaking sasakyan, at the same time, yung yung mga motor, Yes. pumapasok din sa bike lane. Ang tanong dito, tama ba may bike lane sa EDSA at sa mga major roads ng Metro Manila? For me, okay naman magkaroon ng bike lane. Actually, itong bike lane na to is nagsimula siya nung nagkaroon tayo ng pandemic. Oo nga, no? Kasi nung pandemic, nawala yung mga major mode of transport natin. Yes. So, nauso yung bike kasi kanya-kanyang sikap lumabas. Oo. Kanya-kanyang lang, di ba? So, nagkaroon ng purpose na maraming bumili ng bike. Yes. Pero ngayon na medyo back to normal na tayo, applicable pa ba? Actually, applicable naman ang bike lanes. Pero kasi, katulad nga na sinabi mo, since nag-back to normal tayo, I mean, nung pandemic, sige, okay lang yan. Kasi, ang nangyari kasi sa bike lanes natin, especially here sa EDSA, inilagay lang siya. So, kung ang dating dinadaanan ng mga sasakyan is 3 lanes dyan sa EDSA or 4 lanes, di ba naglagay na sila ng lane specifically for bus dun sa bus carousel. Pinaka labas, no? Leftmost lane. Tapos, so meron pang 3 lanes for cars. Kaso nga lang, dun sa rightmost lane, nandoon ang bike lane. So, yun nga,
hindi talaga siya parang inilatag lang talaga yung bike lane, nagpintura sila. So basically parang ang nangyari, parang 2.5 lanes na lang, yung 2.5 or 3.5 lanes lang yung pangsasakyan na talaga dyan sa EDSA. So, ang nangyayari ngayon, since lumiit yung mga espasyo para sa talagang normal na sasakyan, Mm. malaki yung chance talagang pumasok sila sa bike lane. Yes. Lalo na, no, kapag magbababa, di ba? Or Mm. let's say kakanan sila. Kasi Yes. usually naman yung direction ng Mm. sasakyan na dumidikit sa bike lane. Yes. Hindi ba to delikado sa mga nagbabike? Ikaw kasi nagbabike ka eh. Actually, ano siya, delikado siya para sa mga bikers. Kasi kahit nandoon na sila sa lane talaga nila, pwede pa rin silang ma-sideswipe ng motor or ng sasakyan. Mhm. 'Di ba? Kasi tahimik naman sila. Kahit meron sila nung bell, hindi naman sila agad-agad maririnig eh. Hindi naririnig yung bell eh. 'Di ba? Hindi. Pag- Unless na sumigaw ka na lang na bike, bike, bike. 'Di ba? Hindi mo naman gagawin yun, di ba? Baka ka naman, ano doon. habang nagbabike ka, sumisigaw ka. Actually, even yung mga ilaw, lalo na pag umaga, hindi rin na masyadong napapansin eh. Yeah, yung mga blinkers ng bike. So, kailangan talaga fully charge ang mga lights na nakakabit sa bike. So, kunyari, daytime at may kakanan ng motor or sasakyan, pero basically, hindi rin siya ganun mapapansin agad-agad. Mm-mm. Actually, meron tayong mga daan, no? Like, sa Taguig. 2 lanes na lang, may bike lane pa. Yun yung inano ko. Kasi, Di ba parang dapat, for me parang yung bike lane, applicable siya kapag maluwag yung kalsada kasi pwede mo talagang anuhin. or ang pwede nilang gawin is to, reset. Kasi, para mag-aalat talaga sila ng etong space na to is for bikes only. Pero right now, 'di ba, ang mga sample lang just to align lang yung e-bike kasi 'di ba nauso din eh. Okay, Ang e-bike 'di ba bawal din sila sa mga national road. bawal sila. Pero bakit ang bike pwede? Good question. Good question 'yan. Kasi usually mga e-bikes kasi is 3 gulong. Yes, usually 3 or 4. Hindi, usually 3. Kasi pag inapat mo na, parang wala pa akong nakikitang e-bike na 4 ang gulong. So, mostly is 3 gulong ng mga e-bikes ngayon. So, ngayon, since 3 gulong nila, medyo malaki naman sila for bike lanes. Tama ka dyan, no? Sakto Or sakto na nila. sakto lang yung buong bike lane. Sakto lang. And hindi naman din ganong kabilis siguro ang e-bike. Siguro ang max speed ng mga ganong e-bikes is around 40 to 55 kilometers per hour. That's the top speed. Hindi ka naman makakapagpatakbo ng ganong kabilis sa isang bike lane. Kung madami kayong gumagamit. So kung mabilis ka, lalabas ka rin ng bike lane, overtaken mo yung pumapadyak talaga unless yung mga dumadaan na mga bikes dyan, mga malalakas talaga is yung cadence nila, yung speed ng bikes nila is around 35 to 40 kilometers. So okay lang yun. Pero halo-halo naman yung mga nagbibisikleta eh. Mhm. Pero yung overall kasi yung problem pa rin natin is yung safety talaga eh. Safety, kaya nga kailangan talaga, especially ng mga bikers, is proper helmet. Hindi ba siguro maganda rin na yung bike lane ay ilimit lamang sa ilang lugar? Kasi, for example, EDSA, for me, nakakatakot mag-bike kahit sabi mong may bike lane. Yes. Kasi, hindi mo maiiwasan talaga makakalya, no? Yung maliit ka lang eh. Mhm. Ang dali mong mahagip, lalo na, hindi ko naman nilalahat, no? Pero yung Oo. mga nagmomotor, bigla-bigla na lang sumisingit sa gilid mo. Oo. 'Di ba? Pwede kang masagi anytime. Yes. And kadalasan yung mga suot pa na helmet ng mga nagbabike, yung mga maninipis lang. Yes. And madali siyang masira, no? At ang impact niyan, pag ikaw nasagi, pwede nga tumumba, yung ulo mo pwedeng tumama sa gutter or sa gilid, 'di ba, Tama. ng kalsada. Tama.
And that would be a very fatal no sa Yeah. mga biker. And ang isip ko lang din, gaano ba karami, meron ba kayang data ang government no? Gaano ba karami ang gumagamit ng bike lane on a daily basis? Kasi ako pag tumatambay ako diyan sa EDSA, parang napakakonti. Siguro depende sa oras. Ngayon, siguro weekend, wala masyado kasi nga weekend eh. So walang kasi usually ang mga bikes kasi like Monday to Friday. Yan yung mga taong hindi na nagko-commute. Mas gugustuhin nilang pumadyak to work para mas nakakatipid sila. Kasi kung yun nga, 'di ba, ang hirap din mag-commute ngayon. Mhm. 'Di ba? Parang papasok ka pa lang, pagod ka na dahil ang hirap eh kasi siksikan, 'di ba? So kung ako lang naman yung papasok, mas pipiliin kong magbisikleta kung from yung sa bahay lang namin hanggang office or hanggang dun sa pinagtatrabahuan ko is around mga bilhin nating 5 kilometers or maximum of 10. 'Di ba? Mas pipiliin kong magbisikleta kasi mas mabilis siya eh, kaysa na mag-aantay ka ng jeep and then sasakay ng bus and then mag MRT or LRT ka pa. So ang tagal, ang daming mong pagdadaanan, 'di ba? Hindi ka pa nakakapagtrabaho eh pagod ka na. Pero is it siguro possible kaya na instead of EDSA yung gamitin ng mga nagbabike, yung inner road, di ba mas safe o pareho lang? Mas safe siguro kung inner road ang dadaanan ng mga bisikleta. Pero since inner road 'yan, hindi rin ganun kalalaki ang kalsada diyan. Sa bagay, no? It's parang two-way lang 'yan or pwede maging 4 lanes lang 'yan, 2 lanes papunta, 2 lanes pabalik, 'di ba? Ako, a few years ago, share ko lang mga kakalye, no? Meron akong naisip na suggestion, no? Para sa mga bikers. At the same time, mga pedestrian. Okay. Iniisip ko nga, magkaroon ng walkway ng Mhm. buong EDSA. Okay. Imagine mo, mula dulo ng EDSA sa TAF, Mhm. di ba? Pwede mong lakarin yan hanggang Caloocan. Ang habang niyan, walkway niyan. Or pwede ka rin doon mag-bike. Nandun na mismo yung bike lane. Sa Sa- elevated na sa walkway. taas. Sa taas. So, ang question dyan is, it's either maglalagay ka ng elevator or stairs na may ramp para itutulak mo yung bike mo pataas. Pwede naman. Wag lang yung katulad nung nakita natin last time na sobrang sobrang steep naman nung pag-akyat mo ng di ba? Actually, pang PWD yun eh. Yes, pang PWD. Hindi naman talaga siya pang bike. Yes. Pero kahit PWD, mahihirapan kung mag-isa ka lang, di ba? Yes. Ayun. Well, yung naman natin, di ba? By default naman talaga yung like, for example, yung mga MRT station natin, meron naman talagang elevator. Pero ang problema lang doon, mga kakalye, hindi rin kasya yung bike. And bawal din ang bike sa MRT. Yes. Diba? Unless na foldable yung bike mo. Unless foldable. Mm. Pero syempre yan, hindi naman lahat ng tao may foldable bike kasi Oo mas mahal naman. eh. May murang foldable bike na talagang ititiklop mo lang since parang tiniklop mo na papel. Okay yun. Pero may mga foldable bikes naman na pag tinupi mo siya, ay pwede mo nang ipatong dito sa lamesa. Magkano ba usually yung mga ganung foldable bike para sa kaalaman ng ating mga kakalye, no? Yung mga affordable na foldable bikes is around, siguro sabihin nating 2 to, siguro pinakamahal 10. 10,000 pesos. 2 to 10. 2,000 to 10,000 pesos yung Mm. foldable bike. Pero matibay naman yon. Hindi naman siya yung Matibay naman siya. Ay, yung bakal siya eh. So, syempre, habang pamahal ng pamahal yung foldable bike mo, habang pamahal ng pamahal, pagaan naman siya. doon nagkakatalo. Mm. Gano'n siya kabigat. Yeah. So, kunyari, nasa mga around 5,000-7,000 yung foldable bike mo, matitiklop mo siya, pero hindi siya ganun kagaan. Medyo may kabigatan ng onte. So, at least alam mong matibay. So pag gano'n yung dala mo, di maganda sana, no? Pagkaroon tayo ng talagang mahabang walkway. Mm. Kasi for example, mula dito sa ating studio, papunta sa, example, Mega Mall. Mm. Technically, pwede nating lakarin eh. Pwedeng lakarin. Diba? Pero syempre, kung maglalakad ka under the sun,
medyo mainit, di ba? Mainit siya. Pagdating mo doon, lalo na ako, pawisin ako. Mm. Para akong naligo pagdating ko sa Mega Mall, Oo. di ba? Pero kung may walkway na covered, okay yan, di ba? Pwede tayo mag-bike doon. Oo. Mas maganda sana, di ba? Yes. And ako nakikita ko, yun yung isa sa solusyon natin para mabawasan yung traffic sa EDSA. Okay. Bakit? Kasi imagine mo, ilang tao ang kailangan lang mag-short trip Mhm. na hindi mo kailangan maglakad or mag-grab or mag-angkas, di ba? Okay. Maraming ganon. Saka yung, syempre, maraming tao makakatipid na. Oo. Siyempre lahat naman tayo, yun yung gusto natin. Makatipid tayo dun sa yung travel natin papunta dun sa destination. Yes. And actually, it would also help people beat the traffic. Kasi imagine mo kung tuloy-tuloy yung flow. Yes. Two-way, di ba? Actually, di naman kailangan both side meron eh. Oo. Kahit sa isang side lang ng EDSA, pwedeng sa southbound kasi mas maraming Mm. establishment sa southbound, no? Mm. Or pwede rin sa I kabila, mean, para pantay mas- lang eh. Pantay lang naman eh. sa bagay. Sa bandang northbound naman, Mm. nandun naman yung ibang mall. Sa kabila, meron din. Meron din. 'Di ba? Well, we're not favoring the mall, pero syempre, let's face the reality. Most of the people would go there kasi nandun yung terminal. Nandun yung terminal. Tama. 'Di ba? So for example, kung galing ka lang ng few blocks away, lakad ka lang sa walkway, diretso pagbaba mo, terminal na. Tama. 'Di ba? So napaka-convenient 'yun, no? And it would also make Manila a more walkable city. Tama. Yun Kasi naman 'di ba yan gusto yung natin eh. nakita ko yan sa Facebook few days ago, yung walkable cities in Asia, 'di ba? Mm. Medyo kulilit ang Manila. Medyo. Nasa pang 30 plus yata tayo. Yes. Medyo nasa baba tayo. Nasa baba tayo. Kasi sabi nga doon sa report, ang Manila daw, hindi siya totally walkable kasi delikado tumawid alone. Delikado. Kaya nga, dito lang sa EDSA, yung pinakasikat na Yung mount, yung mount, yung ah, mataas na ano. sobrang tarik niya talaga. Kasi nga, para makatawid ka dun. Pero kasi, since merong MRT dyan sa gitna ng EDSA, di ba? Hindi ka makakatawid ng So diretso. they have to make way para makaano. Ang ano rin is, medyo delikado rin yung ganong katarik na hindi siya para sa lahat. Paano kung medyo Actually, may age ka na? tama ka dyan, no? Say, kawawa yung mga ano natin, mga lolo't lola. Oo. Lalo na yung may mga karamdaman. Kasi nakakapagod po umakyat ng hagdanan. Nakakapagod. Unless na gagamitin mo yung sa MRT stations, 'di ba? Before ka naman makaakyat doon, 'di ba may mga parang mini establishments doon sa loob. So pwede mo siyang gamitin para lang tumawid sa kabilang side ng kalsada. Pero meron ding, ang maganda lang kasi sa MRT ulit, merong elevator. Oo. Pero merong mga MRT station na napakataas din ng aakitin mo kung Oo. talaga maghagdanan ka, katulad sa show. So, and dito sa yung malapit sa Robinsons. Mataas din doon. 'Di ba? Ang hirap. Pero ako personally, I really want to promote yung paglalakad kasi una exercise 'yun sa mga Yes. kakalya natin, no. Yes. Walking is one of the best exercise that you could do. Oo, tsaka malaki na yung masusunog mong calories doon sa paglalakad lang. Yes. And sabi nga natin, karamihan ng mga Pilipino, 'di ba, mataba ang tiyan. Mhm. Tinamaan ako konti. Aray. Hindi, pero totoo 'yun, no, mga kakalye. Yung paglalakad kasi, Mhm. ano yan nakakatulong sa pagiging healthy. Syempre. Actually, yung iba nga, 'di ba, minomonitor pa nila ilang steps sila per day. Oo. Kaya nga may mga smartwatch natin, 'di ba? May mga Oo. feature siya how many steps you did for the Oo. day. Tapos meron tayong usually ilan ba? 10,000 steps. Mhm. Yun yung average, no? 10,000 steps per Yes. day dapat. Yes. So imagine mo, kadalasan ng mga Pilipino nasa 2,000 lang. Pero mga kalye, wag naman kayo maglalakad sa tanghaling tapat naman. Hindi naman Yes. healthy na 'yun. Baka ma-heat stroke naman tayo diyan o iba pang mga sakit ay maglabasan. Kung alam nyo namang mainit at medyo malayo naman yung lalakarin nyo, mag jeep or mag tricycle or mag
taxi or wag nyo na lang lakarin. Oo. Kasi minsan, mga kakalye, no, yung konting pera, nagagastusin mo din sa pagsakay naman, Oo, nakatipid ka rin. Bakit? Kasi kung ikaw ay magkasakit, mas malaki yun. mas malaki ang gastos. Tama. 'Di ba? So, kailangan balance lang. Pero Tama. kailangan natin exercise talaga. And of course, healthy food din, kasabay. kasabay naman talaga dapat ang pagkain ng tama. Ayun. Ayan po mga kakalye, no? Kayo pa rin po ay nakikinig sa Usapang Kalye. Dito lamang yan sa DWBL 1242. Tuwing Sabado yan, no? Every 2 o'clock to 3 o'clock p.m. Yes. And of course, live tayo din, no? Sa Facebook page ng DWBL 1242 Radio sa Facebook. Ayan. Sa mga nakikinig sa atin, nanonood sa ibang bansa, hello po sa inyo. Hello, good morning. Good morning, good afternoon, and good evening. Good evening sa mga nanonood sa ibang bansa. Ayan. And of course, yung ano natin, no, yung mga previous episodes natin, Mhm. available din po yan sa Usapang Kalye sa YouTube. Yun, kung na-miss nyo ang episode na live today, pwede nyo naman siyang panoorin mamaya o bukas o sa makalawa. Yes, it's youtube.com/Usapang Kalye Radio. Yes, yun. Ayan. So siguro pag-usapan naman natin, usapang ano pa rin to, usapang kalye pa rin. Yes, literal na usapang kalye. Yes. Pero this time, pag-usapan naman natin yung pagtaas ng toll fee. Ayun, toll fee. Actually, madaming nagrereklamo dyan Ed. Kasi nga, isipin mo, nagtataas ang toll fee, pero nagtataka bakit traffic, especially Skyway. Skyway kasi kaya siya ginawa para Mapabilis. So, mababawasan ang volume ng sasakyan sa ilalim, kaya magsa-Skyway. Pero, alam naman natin, nung tinayo yung Skyway na yan is medyo premium ang price niya nung naitayo na yan. Kasi nga, kung ayaw mong ma-stuck ng traffic sa ilalim, magsa-Skyway ka, dire-diretso. Pero habang tumatagal, ngayon, ako na-experience ko yan. Lalo na pag maghahatid ako sa airport, Skyway ang ginagamit ko. So doon pa lang sa pagpasok mo pa lang ng Skyway, wala ka pa sa toll gate. Isipin mo yung toll gate from doon sa pinasukan ko. That's a good 2 kilometers. Ganong kahaba ang traffic. So hindi ba, ano ba yung nagiging problema doon? Yung traffic is sa loob ng Skyway o bago pumasok o paglabas? Actually, minsan bago ka pumasok, or minsan sa loob na rin. Pati sa loob. Oo. Pero kasi tingin ko yung bago pumasok, ang pinaka root cause talaga dyan, hindi pa rin totally na-i-implement yung no cash policy. Yes. Or kung meron mang RFID yung ating mga kakalye, hindi ko nila lahat, no? Siyempre, yung iba naman, law-abiding. Yes. Yung iba naman, kinakalimutan mag-load. Yun. Pero So, ako curious din ako every time na dadaan ka ng Skyway, nalalaman mo yung remaining balance mo, di ba? Lumalabas doon sa gilid. dapat. Oo. So, di ba dapat bago, pag nakita natin na 500 na lang o 1,000 siguro, ideally 1,000 pesos, dapat naglo-load na tayo. Kasi yung 1,000, di mo na mamalayan. Pag balik mo, ubos na kagad. Tama. Pero hindi ko rin naman masisisi ang iba nating mga motorista dyan. Kasi hindi din accurate yung inilalabas dun sa LED screen. Hindi siya accurate. Hindi siya accurate kasi kunyari, katulad ko, may lumabas ako sa amin from Binyan, ang nakalagay doon is nasa, sabihin nating 900 pesos. So lumabas ako. So ibig sabihin yung 900 pesos na yon, yun yung laman ng RFID. Tapos ngayon, nag-Skyway ako, papunta ako ng sabihin nating Makati. So Skyway, nasa ano yan, 190 pesos, almost 200 pesos ang fee. Pero pagdating ko doon, yung 900 na yon, so dapat sabihin 900 minus 200, that's 7. Pero minsan lumalabas doon, it's either 300 or 400. So kahit ako magugulat ako bakit ganun? So ano to, nawawalan ka ng pera bigla?
o nandun lang naman yung load, mali lang yung nilabas? Nandun lang yung load pero mali lang yung nilalabas ng system. Minsan naman, mababa yung sabihin na nating nasa 500 pesos yung laman ng RFID ko, pero once na lumabas ako, minsan ang lumalabas na amount is siguro yung nauna sa akin doon, mga around 5,000 pesos. Hindi accurate yung system. So malaking problema to, no, mga kalye. Hindi accurate yung nilalabas na numero kung magkano pa yung balance. Yes, and hindi rin siya agad-agad. Syempre may mga yan, stickers. Yun yung pinaka yun yung sensor yung RFID, yung parang Yes. sticker chip. RFID sticker. Yun. Dapat kasi pagpasok mo doon, nandun na lang din yung sensor pero hindi kagad siya umaangat. Hindi siya binabasa or mabagal. It's either hindi binabasa or sobrang bagal. Minsan, pagtigil ko doon, siguro mga 3 seconds bago tumaas. So mabagal din yung response. Actually, nakita ko kasi sa ibang bansa, yung mga toll gate nila, hindi nag-slow down yung mga sasakyan. No. As in talagang kung 60 dire-diretso lang. Diretso lang. Kasi, May barrier 'yon pero umaangat siya on time. or yung iba, katulad sa US, is meron silang malaking parang arc sa freeway nila na may mga sensors. Doon na. As in, matik kung sino yung dumadaan doon, nasisense na ito yung kinaltas na sa'yo. Kung wala ka namang load, padadalang ka na hindi nakapag-deduct doon sa amount, doon sa sa RFID mo dahil less na or zero na, nag-negative ka na. Ako naisip ko nga dyan, no, kasi sinabi mo what if yung RFID natin na sticker or yung account, no, nakadikit sa iyong national ID. Pwede rin. 'Di ba? Para kung walang laman, automatically, sige lang, dalang ka lang, pero sisingilin ka afterwards. Yun ang mabigat doon. Na pagka dumadaan ka lang doon tapos wala namang palang nakakaltas sa'yo, daan ka lang ng daan. So, nagto-total lang yung mga bills mo and then siguro pwedeng i-connect dyan pag magre-renew Renewal, ko 'di ba? ng Isang license. bagsakan din. May kita mo yung record mo. Oh, meron akong amounting to worth 5,000 na of toll fees. Hopefully di na umabot ng milyon, 'di ba? Sobra na 'yan, para ka ng every few minutes dumadaan ka sa toll gate. Pero 'di ba, isa yung sa pwedeng gawin Oo. Kasi para saan pa yung national ID natin kung di mo naman siya gagamitin for identity, 'di ba? Tama. And ang problema kasi diyan, paano sisingilin To be fair naman sa operator ng ating mga tollways, no? Kasi syempre karamihan ng mga expressway natin is PPP, 'di ba? So ibig sabihin private po ang nagpatayo. Yes. And para syempre kumita yung private company, bumabawi sila sa toll fee. Correct. So doon din tatawag tayo, ba't nagtataas ang toll fee? Kasi meron din pa silang maintenance na Tama. ginagawa sa ating mga expressway. Tama naman yun. So ako, for me, fair enough. Fair enough. Pero kasi sa nararanasan talaga na traffic, ako personally, hindi worth yung binabayad ko, especially Skyway. Kaya nga ako nag-Skyway. Para dapat mabilis. Mabilis lang. Pero sipin mo, bago ka palang makadating sa toll gate ng Skyway, aabutin ka na ng around 30 to 40 minutes. Isipin mo, Skyway na yon. And ito lang yung nakikita ko siguro reason kung bakit nagta-traffic lagi sa toll gate, especially sa Skyway. One, syempre, yung mga hindi na detect agad yung sensors. Yes, tama. Yun yung common Yes. Pag ganun kasi dapat pinapapalitan na kagad Actually, kahit bago yung Kahit bago yung sticker mo, kung yung sensor ang may problema, di ba? So that's one. Two, yun nga, may mga ibang motorist tayo na hindi nila na-monitor yung kanilang load sa RFID. Kaya pagdating doon, hindi tataas yung barrier, yung Ganun kasi yung barrier. mindset na pwede laging mag-load. Yes. Actually, ang naman yan is
you can check it kasi since nag-register ka, kumuha ka ng RFID, makikita mo yun dun sa kanilang website or Yeah. sa app. Meron si AutoSweep na Si ganon. AutoSweep, merong website, may mobile app May mobile app and para ma-check natin yung balance natin. yes, AutoSweep sa bandang south and then Easy Trip. Easy Trip naman pag papunta kayo ng north. Yes. So both yon kasi that's a different ng may-ari no na private companies sa south and sa north. Pero both sila na meron silang mobile app and website para ma-monitor nyo kung magkano na lang ba yung laman ng RFID nyo and kung meron kayong nakitang hindi maganda, may deduction, at least pwede nyo kagad ma-report dun sa kanila. So that's 2. So not enough load. 3 is nakikita ko dyan, traffic na nga. Pero may mga ibang motorista na nagsuswerve pa nag-change lane pa. Syempre, yung mga iba, pag nandun sila sa isang lane, tas nakita nila medyo mabilis ang andar sa kabilang lane, lilipat sila. So once na lumipat sila, yung lane na medyo maganda na yung nagiging flow, titigil siya. Bumabagal kasi Titigil ulit. tama ka dyan. That's number 3. Yung disiplina no? It's the discipline Kakakala natin kasi, kumbaga, karamihan ng mga driver natin, medyo selfish. Gusto Yes. sila mauna lagi. Yes. And, Pero yung impact kasi, sabi nga natin, merong study ulit, no? Share ko lang, na kapag ang distance daw ng mga sasakyan equal, yes. smooth yung flow ng traffic. Smooth ang flow. Pare-pareho tayo makakausad ng mabilis. Yes. Yung example na yan, parang nasa isang circle yan Sabihin natin, we have 6 cars dun sa isang circle. Pagka yung 6 cars na yun, pare-pareho sila ng andar. Mhm. Ikot-ikot lang yun. Pero yung isa dun, magbagal. Yung sinatawag nga nilang chain reaction yan Pag may isang nagbagal sa harap, Damay-damay lahat. damay-damay na yun Kasi babagal yung kasunod, tapos yung kasunod, yung Oo, kasunod. Pero yung pag andar ulit nung nasa harap, hindi naman immediately makakaandar yung sumunod sa kanya. yes. Kaya doon nagsisimula din yung traffic, no? Yes. On a micro scale. Yes, pero yun nga, if alam naman nating traffic na, let's just stay in our lane. Huwag na tayong lumipat na pag nakita natin sa kabilang lane medyo bumilis yung daloy, lilipat kagad tayo. Alam kong yung mga iba magsasabi na dumidiskarte lang para makaiwas sa traffic. Lahat naman madiskarte. Actually, yan yung number 1 sa mga Pilipino. Didiskarte sobra. 'Di ba? Diskarte. Oo, sige, didiskarte tayo, makaiwas lang tayo sa traffic. Pero 'di ba sa lahat naman tayo gustong pumunta sa pupuntahan natin ng mabilis, pero kung talagang ganun yung volume ng sasakyan, kasi yung palipat-lipat ng lane sa traffic na nga na kalsada, mas dumodoble pa yung traffic pagka ganun. Nakakatulong siya sa pagpapasikip ng trapiko, yung pagpalit ng lane. Yes, isipin mo, kunyari, 4 na lanes yan. Ay, yung traffic na nga. Tapos yung 4 na lanes na yan, may mga sasakyan na naglilipat-lipatan. So, di ba, ano pa? Sabayan mo pa ng mangyayari? minsan yung mga ibang nakamotor, no? Sumisingit pa. Mas lalong magpapabagal kasi ang purpose talaga, dapat yung mga motor nasa, pinaka right lane. Right lane. Para hindi sila nakakasagabal sa mga sasakyan. Kasi kapag ang sasakyan may biglang sumingit na motor, titigil yan. 'Di ba? So, actually, ganun din ang chain effect. yes, Papatagal din, lalo sa traffic. though ang motorcycles can safely lane filter sa traffic if kaya. Kapag maluwag. Yes. Ang problema lang kasi pag dikit-dikit din yung sasakyan, pagka 'di ba? Standstill traffic, medyo mag-iingat na tayo sa pag-lane filter. Kasi ako nagmo-motorcycle ako. So, kung standstill talaga yan, pag may nakita akong pwede kong daanan, i-lane filter ko siya, pero safely, hindi bara-bara. Pero kung wala talaga, magsistay ako sa likod ng sasakyan. Mas safe 'yon. Hindi ako titigil sa Gilid. gitna. Sa gitna nung dalawang sasakyan. Oo, delikado kasi 'yun, no? Pag tumitigil tayo sa gitna ng dalawang sasakyan dahil Diba? di mo alam pag arangkada nung isa,
maipit ka o masagi ka, di ba? Doon ulit papasok yung mga nagsasabi, dumidiskarte lang kami, kaya nga kami nagmotor para makaiwas sa traffic. Pero let's do lane filtering safely. Yes. Dapat kasi talaga tulong-tulong no? Walang dapat kumbaga walang lamangan. Yes, kasi lahat naman tayo gusto makadating sa pupuntahan, pero kung talagang magiging makasarili tayo na kailangan pasingitin mo muna ako muna. I mean, yung ako muna mentality. Oh. Then saka gusto ko lang i-point out lahat naman ng gumagamit ng roads natin taxpayer. Oo. 'Di ba? The mere fact na bumili ka ng sasakyan, may tax. Bumili ka May ng tax motor, yan. may tax. May tax. Bumili ka ng gasolina, 'di ba? May tax pa rin 'yan. May tax yan. Lahat naman may Lahat tax. ng gumagamit ng kalsada ay may karapatan. May- Equal equal rights, no? Yes. So hindi porket nakamotor ka, pwede ka nang Oo. mauna, 'di ba? It's hindi rason yung maliit ako, mauna ako. Yes. And yung paggamit natin sa kalsada is just a privilege. Correct. Hindi siya right. Hindi siya right, privilege lang yan. Yes, na pwedeng bawiin. Kaya nga tayo meron driver's license din, 'di Tama, ba? tama. Hindi lahat ng tao ay pwede mag-drive. Oo. So, wag nating maging tayo, law-abiding citizen habang Yes. tayo ay nabigyan ng opportunity na Yes. gamitin ng hindi resources ba 'yon ng government? Hindi naman. Hindi. Para sa taong bayan Parang 'yon. sa naman, like example ko lang yung last week, papunta ako dito. Sobrang traffic talaga sa EDSA Ed. Aya. And nandoon lang ako sa lane na katabi ng bicycle lane. Pero sobrang dami ko nang nakikitang motor na pumapasok doon. Aya. So, pwede kong gawin, Pero hindi mo ginawa. pero hindi ko siya ginawa. Good. Good job. Ayan. Pero yun nga sinasabi natin. Actually, kanina pinag-uusapan natin yan, no? Yung mga motor na pumapasok sa bike lane, hindi dapat. Hindi porket merong dadaanan, sisingit ka na kagad. Yes, and lang naman din yan kahit hindi lagyan ng harang yung like either bus lane and bike lane, kahit hindi nilalagyan ng harang yan, sinabi naman nila na okay, this is bike lane, this is bus lane. Bakit ka pa papasok doon? Actually, ang dami nilang alibay dyan, di ba? Yung iba nagkamali lang, hindi nakita. O yun naman, iba nagmamadali daw. Ang dami ko na narinig na alibay. Di ba? Halos parang linggo-linggo, meron tayong nakikita sa TV at Facebook na... Ito, kanina lang habang nanonood ako, may nahuli is, ang rason niya is, akala niya pwede, ang akala niya hindi pwede basta may harang. Pero pag wala ng harang, akala niya pwede na siyang mag-overtake using the bus lane. Ay, bagong rason yan, ha? Kasi daw traffic. Kasi daw may Oo. nagmamadali siya, ganyan-ganyan. Pero the fact na sinabi na this is a bus lane, this is a Yes. bike lane, kahit hindi nilalagyan ng barriers yan, wag mong dadaanan yan. Actually, going back to the bus lane, no? Kanina kasi, di ba, sinadjust ko yung yung elevated walkway. Okay. Ako personally, dapat pati yung bus elevated din. How? Parang skyway, pang bus lang. One lane lang talaga siya. Yun talaga yung never makakapasok yung mga ibang sasakyan kasi talagang exclusively for the bus. Pero, yung commuters, paano? Hindi, dahil elevated siya, yung ilalim niya, pwede hopefully madaanan. Depende siguro sa design ng No, I mean, kunyari, sa taas. I mean, kunyari, itong EDSA, magkakaroon siya ng mini skyway, mini overpass for, sabihin na natin yung bus carousel nasa taas. So, paano yung commuters niyan? Especially, yung commuters natin na medyo, senior. And then, dyan papasok yung elevator sa mga bus station natin. Okay. 'Di ba? Kasi actually, hindi naman problema yung meron namang mga teknolohiya, solusyon. Yes. 'Di ba? Pero that's another cause of traffic if ever magkakaroon ng elevated road dito sa EDSA. Well, during construction, definitely, no? Lahat naman ng construction nagko-cause ng traffic, 'di ba? Napagtiyagaan natin na sarado yung ilang bridge natin for how many months? Or sometimes years pa, 'di ba? Yes, years. Actually, lagi tayo nagrereklamo ng traffic jam. Pero
Ano ba talagang ginagawa natin para masolusyonan? We we think of different ways. Yes. Actually kasi nakikita ko eto matagal ko nang gustong i-share to. For me, yung 'di ba isa sa mga ginawa ng government is yung number coding. Oo. Ako kasi hindi ako naniniwala sa number coding. Bakit? Kasi instead na mabawasan yung sasakyan, dumami lalo. Kasi nga yung iba bumibili ng Pangalawang sasakyan or pangatlo. Kasi ang pinaka-rational diyan hindi naman nabawasan yung tao na kailangan mong i-move from point A to point B. Tama. 'Di ba? Kung meron kang 1,000 tao na pumapasok sa ganitong lugar every single day, 1,000 pa rin yun, hindi naman nabawasan yun. So, kailangan mo pa rin i-transport yung 1,000 tao. Tama. Ang question na lang is, anong gagamitin mo? Oo. 'Di ba? So, pag i-compute natin, like, for example, in Makati, ilang empleyado dyan na sumasakay ng jeep or bus. Mm. Alam na natin yan eh. 'Di ba, laging ang puno. Tama. Pag rush hour, napapansin natin yung mga bus sa Ayala, kulang na lang, sardinas sila doon. Tama. 'Di ba? So, alam mo na merong kakulangan. Meron talaga. 'Di ba? Tapos sasabihin natin, babawasan mo yung sasakyan para lumuwag yung traffic. Hindi ko nakikita ng solusyon 'yon. Hindi rin. 'Di ba? And another thing, yung pag natin ng mga ruta, Mm. 'di ba? Baka kasi kailangan natin i-recalibrate yung ruta din. Okay. Siguro ang magandang gawin diyan, no, pag-aralan din yung yung data. Saan ba nagpupunta yung mga tao every rush hour? Mm. 'Di ba? Kasi doon naman lagi yung nagkakaroon ng traffic jam during rush hour. Yes. Given yan sabay-sabay may volume, pero kung efficiently natin mapaplano at hopefully mabawasan natin yung mga sumasakay, Mm. most probably baka lumuwag. What do you mean para mabawasan yung mga sumasakay? Katulad nung kanina sinabi ko, yung iba pwedeng maglakad na lang. Pero nagkakaroon ka pa ng additional na load na, kailangan kasi, for example, sa Makati, 'di ba? Kadalasan doon, kahit malapit, nag-grab ka. Mm. 'Di ba? Bakit? Kasi mainit Mainit. Pupunta ka ng meeting, nakapostura ka, tapos papawisan ka ng todo. Tama, Right? tama. So, gagawin mo, mag-grab ka kahit malapit lang. Mm. Pero alam natin, ang problema sa Makati, yung ikot, ang layo. Malayo. And Malayong ikot. Tapos, pag labas mo, traffic naman. traffic. I mean, yung Makati itself, yung CBD na yan, ang daming one way. Tama ka dyan, no? Sila yung pinakamahigpit sa coding. Wala silang window time. Correct. Pero traffic pa rin. Yes. Kasi nga, hindi naman nabawasan yung tao. Hindi. Pinipilit mong bawasan yung sasakyan. So, yung mga may mga sasakyan, feeling ko yung iba dyan, meron silang tatlo. Alam mo yun, kunyari, Monday, hindi pwede to. Sige, yung isa na lang gagamitin ko. So, kung Correct. yung 1,000 tao na yun, may sasakyan sila dati, tapos na nagkaroon ng number coding, yung 1,000 na taong yun, bumili din ng mga sasakyan yun. Correct. So, sabihin na natin yung bumili sila ng pangalawang sasakyan nila. So, kung sabay-sabay nilang gagamitin yun, ganun pa rin ang volume. 1,000 cars pa rin ang pumapasok ng Tama ka dyan, no? Kaya nga ako, hindi talaga ako pabor. Tapos, syempre, before, di ba, nauso yung yung ride sharing. Okay. Di ba? Carpooling. Carpooling. Pero alam ko, di ba, may isang kumpanya gumawa ng nung ride sharing na talaga. Yes. App. Yes. Pero parang na-ban ba? Tatanggal sila. Okay. 'Di ba? Bakit hindi natin ibalik? Mm. Kasi ang nagiging problem natin dito, gusto natin lagi i-regulate lahat. Yes. 'Di ba? Kahit hindi kailangan i-regulate, nire-regulate natin. Kailangan kasi din talaga na dumaan sa tamang process din yung mga ganyan Pero naiintindihan ko naman kasi may mga concern like paano yung pag may nangyari, aksidente, Yeah, insurance, and so on, Tama, 'di ba? Tama. Pero 'di ba, it's more of policy Yeah. Kasi ang question naman diyan, yung insurance ba i-cover kapag hindi mo ka mag-anak 'yon? Meron ba ganon? Hindi ko sure yung sa insurance
That hindi ko rin ano yung sa Di mga ba? ganyan. Kung covered naman, basta nakasakay siya doon sa sasakyan, Mm. na karoon ng aksidente, Mm-mm. covered dapat ng insurance yon. Mm. So, hindi ba dapat policy lang yon, maybe through the government na i-require o lahat ng car insurance Mm. required nung i-cover basta nakasakay dyan. Regardless kung privately used yan or for public. Well, makes sense. 'Di ba? Another thing, yung syempre iniiwasan natin yung mga colorum. Oo, yun. Isa din kasi yan sa nagpapa-traffic din eh. Yes. Yung ano kasi yung colorum, well, pros and cons eh. Tama. Pros, nababawasan. I mean, nakakatulong sila sa pagbawas ng sasakyan. Kasi nga, Oo. kadalasan naman ng colorum, di ba, usually mga van. Mm. Di ba? So, mas maraming nakakasakay sa isang sasakyan. Yes, tama. And sa benefit naman ng mga sumasakay, nakakatipid din sila. Though Convenience. yung iba, ang sabi nila nakakamura sila, tas yung iba naman medyo mahal kasi nga parang siguro kung saan sila manggagaling, bihira lang yun nandun. Kaya pag sinisingil sila, Mas mahal. mas mahal. Pero given yun, kung tama na naman, depende sa Oo. location mo, di ba? Depende sa location. Pero yan. generally speaking, ito yung mga minsan walang lisensya. Mga buibiyahe na lang, yung van na ano, di ba? Nag-transport, point to point, Oo. tawagin natin. Oo. Marami pa rin ganyan, no? Madami pa din naman. Oo, pero at the end of the day kasi, ibig sabihin lang nun, merong demand. Yes. Pero wala silang legal way to do it. Kasi syempre, ang jeep may ruta. Meron yan. 'Di ba? Hindi naman counted ang taxi, hindi naman counted ang TNC, Mm. 'di ba? Ito yung mga like every morning mula condo papuntang Makati or BGC. Maraming ganon, Madami. 'di ba? O kaya naman mga galing Rizal papuntang Makati. May mga kolorum pa rin eh. Yes. Tsaka kasi ang ano din ng mga tao is makadating sila sa office nila ng relax sila, hindi sila stress sa biyahe. Oo. Kasi meron akong dating office mate sa previous job ko, taga Laguna rin. Hindi ko alam kung paano niya nakilala yung ano, pero minsan may nasasabayan siya papuntang BGC since yung ano na yon, yung may-ari ng sasakyan is nagwo-work sa BGC area rin. Mhm. So, yun, carpooling na lang. So, siguro binabayaran niya is around siguro 150. Siguro naman kahit hindi naman kailangan ng prangkisa pa yon or anything na 'di ba? Kumbaga Pero kung within the community pwede rin. within the community, kung gano'n naman, 'di ba? Pero Kung kakilala naman, pero kung yung ano is nakasasakyan ka tapos titigil-tigil ka ng ano, medyo halata ka na nun. oo, medyo nga naman, 'di ba? So, colorum din ang labas mo nun. Hindi kasi nagko-cause din ng traffic eh. Nagkakos ka rin ng Para ka rin traffic. jeep na tigil lang tigil, 'di ba? Oo. Every time na titigil ka, lalo na pag masikip yung daan, nagko-cause ka ng traffic without you knowing it. Yes. Sasabihin naman ng mga driver, nintindihan naman natin, no? Naghahanap buhay lamang. Naghahanap buhay, pero Lahat naman din tayo naghahanap buhay. ang ano ko lang dyan, ang final say ko lang dyan, lahat dumidiskarte pero dumiskarte tayo ng tama at dumiskarte tayo ng patas. Yes. Kasi dyan nagsisimula yung pag-asenso eh. Kung Tama. patas ka lumalaban. Papansin ko yan, no? Pag lagi kang, nandudugas, kung nandadaya, kumita ka man sandali, mawawala din. Mawala din. 'Di ba? Hindi siya permanent, hindi siya something na you'll be proud of, hindi siya something na pangmatagalan, Hindi. 'di ba? Pero yun nga, ang problema, mga Pilipino minsan mahilig sa easy money. Easy money, yung gantong kalaking pera mo ako pero ganun lang. Biglaan, Meron ka ng no? ganyan ka ng kalaking pera. Yes. Pero yun nga, nawawala din kagad. Though, diskarte yun kasi sa ganung ginawa mo lang, meron ka na kagad pera, kumita ka na kagad, di ba? Oo. Hindi natin masisisi kasi syempre yung iba naman, wala akong papakain sa pamilya ko. Siyempre, Diba, may mga ganun eh. Nandun naman din tayo. Dumadating din tayo sa point na intindihin na lang talaga. Kesa, di ba, mainis ka pa sa kalsada. Di ba? I mean, kung pagbabasihan lang din ng traffic, isa rin sila. Kasi madami na ring jeep, madami na ring may-ari ng mga jeepney. Actually, yung mga modern jeep, no?
Yun. What's your Diba? take pala on that? Ako, pabor ako sa modernization. Mm. Kasi sa totoo lang, it's ano naman talaga, it's fair enough na every few years talaga, pinapalitan natin yung public transport. Di naman pwedeng habang buhay yan nandyan. Okay. 'Di ba? Kasi for example, kung ang Grab or mga TNVS natin, 'di ba meron silang 7 years Mm. na pag yung kotse pinasok mo sa TNVS, 7 taon Mm. yung parang ano niya, Okay. validity niya. Mm. After 7 years, pang-private na lang 'yon, Okay. 'di ba? Pero if you look at it, tama lang din naman na kung ang TNVS pinapalitan mo, yung bus pinapalitan mo after 10 years ba or 15 years, Mm. dapat yung mga jeep din. Okay. 'Di ba? Kasi karamihan naman ng mga jeep natin, I know gumagana pa naman 'yan. Mm. Lagi naman ganun sinasabi, basta gumagana eh. Yes. Pero yung gumagana kasi, una, ano siya, pollution. Mm. Dahil syempre, luma na yung mga jeep eh. Actually, ang mga jeepney natin na luma, kadalasan mga second hand ng motor niyan galing Japan. Okay. 'Di ba? So, ibig sabihin, ilang taon na yung ginamit sa Japan, tapos dito dinala para gamitin. Mm. And kadalasan din ng mga jeepney natin, 'di ba, hindi naman yan yung mga Euro 4, Euro 5 standard. Hindi. 'Di ba? So, Diesel lahat yung mga yan. diesel. So, yan pa yung mga makaluma. Madumi talaga yung binubog ng hangin. Yes. Yung mga particles hindi na din nakikita. Mm. Yun kasi yung nakakasama sa ating kalusugan eh, yung mga hindi na din nakikita, no? Tama. Kaya kadalasan, 'di ba, yung mga baby pag bata pa lang may hika na, may kung ano-ano na sakit. Mm. Nakakasingot kasi sila ng mga particles na yon without us knowing it, 'di ba? So, yeah, gumagana siya pero hindi siya healthy. Ako naman ang take ko dyan, yes and no. Pabor ako sa jeepney modernization if sasagutin ng government yung at least siguro 50-60% of the price nung modern jeepney. Actually, pwede. Kasi yung mga jeepney drivers naman, kung sa kanila ikakaltas yan, kawawa sila. Yeah, actually, kadalasan kasi ng jeepney driver before, mga ano rin eh, mga nagba-boundary din. Boundary rin yan. 'Di ba? And gusto ko pa rin ma-retain yung jeepney natin kasi pag sinabi mong jeepney tapos ganun yung itsura, that's in the Philippines. Yung iconic look niya. Yes, pero sana yung mga operators, kung meron siyang 10 sa fleet niya, sana meron siyang enough money to maintain the engine. Oo, diesel, mausok yan. Pero kung i-maintain mo yung makina niyan, kung i-maintain mo yung jeepney na yan, hindi naman ganun kaitim ang usok na ibubuga niyan. Tama ka naman din doon. Either way, diesel pa rin naman yung mga bago natin eh. Actually, Yes. doon nga ako nagtataka eh. Nag-modernize tayo, pero diesel pa rin. You just have to maintain. Oo. Pero at least yun nga, ang advantage yun nun, yung mas bago, syempre, mas less yung emission. Bago pa eh. Bago pa eh. Iba darating din naman yung panahon na yung mga modern jeepney natin, magiging luma din. Oo. So, Diba? kung hindi mo i-maintain kasi talaga ang isang kotse or jeep or motor, kung hindi mo i-maintain yan, pagka talagang pinatakbo yan, madumi talaga ang usok niyan. Kasi kadalasan na naman, ginagawa lang naman, change oil lang eh. I mean, hindi lang change Pero very oil. basic yun eh. That's the basic thing na magagawa mo. Yeah, change oil para nga hindi maitim yung usok. Pero syempre may mga ibang components and parts doon na kailangan din nilang i-maintain para mas maganda yung takbo. Yes. Saka yung itsura din, no? Kasi ako napansin ko lang bakit yung mga jeep na biyahin ko ba papuntang Rizal, ba't ang gaganda? O, di ba? Pero sa ibang lugar, mga bulok na. Yun nga yung sinasabi ko. I mean, ako, tutol din ako dyan sa jeepney modernization na yan. Pero sana yung operators na lang talaga is i-maintain nila yung look nung jeep nila. Yung itsura, para alam mo yun, uy, yung ganda ng jeep, tara, sakay tayo dito. Tsaka yung, syempre, yung sa loob din ng jeep, i-maintain din nila yun para hindi din sila nakakakos ng masyadong pollution sa kalsada. Or siguro yung kung okay naman yung body, yung makina.
ang palitan. Oo, yun. Ay, 'Di ba? i-maintain or palitan. Yeah, yun yung siguro pwedeng gawin. Pero meron din ako nakita ng mga bagong modern jeepney na aircon. Pero ang itsura niya, yung classic pa rin na jeepney look. Oo, ang dami niyan sa Makati. Oo, yun yung siguro magandang gawin, no? Rather than gawin mo siyang minibus or parang truck na kinonvert into a jeep, 'di ba? Yun kasi yung uso eh. Oh, pero regardless kung ano man ang itsura, ang main point pa rin dyan is yung commuters natin na gustong makapunta sa destination nila ng relax, hindi sila Fresh. stress. Fresh sila sa Yes. biyahe. Pero syempre yung mga bagong modern natin na jeepney aircon na. Oo. Aircon nga eh, kung siksika naman yung Ayun. 10 ginagawang pang 12, di ba? Actually, di lang 12 eh. Kasi Oh. pati kadalasan, tayuan din yun eh. 'Di ba? Siksikan din. Para ka rin nag-MRT. Pero mas mahal ang konti binayad mo, even though, mas malamig ang aircon. Oo, pero syempre, malamig, relax ka ba? Hindi. Syempre, Kung nakatayo ka din, 'di ba? kung Pagod ka din. kung nakatayo ka or nakaupong 25 ka na lang. Yes. So at the end of the day, ano pa rin, 'di ba? Parang ang nakikita natin overall, kulang yung public transport. Kulang at hindi siya ganong kaayos. Hindi efficient. No. Yun, hindi efficient. And to solve siguro, no, overall, no, katulad ng mga sinabi natin kanina, one way is bawasan yung mga sumasakay through other means. Okay. Number 2, gawan ng mas efficient na transfer. Ayun. Kasi for example, pupunta ka ng isang lugar, minsan may mga ruta kailangan mo pang umikot, Oo. 'di ba? So nagkakaroon na yun ng kumpulan ng mga tao sa isang Tama. lugar, which is hindi efficient, Tama. 'di ba? If you look at Singapore, for example, Singapore is a very small country pero kasi laki lang ng Quezon City ang Singapore. nakita mo ang public transportation nila, mas madaming gumagamit ng underground railway kaysa sa mga Yes. double-decker bus nila doon and taxi Saka mabilis on time. on time. Alam mo yung every 5 minutes guaranteed na may darating na tren. Yes. Alam mo yung pag late ka nang lumabas, alam mo yung tansya mo kung ano sila makakarating sa puntahan mo. Singapore, ano pa ba? Hong Kong. Yes. Pero ang gusto ko rin sa Singapore, no? Kasi yung dadaanan ng tao, underground, Underground. fully aircon sa Fully mga aircon. building. So paglabas mo ng actual building, nandun ka na, hindi ka na lumalabas ng kalsada. Yes. So, yun, sana yung maging maramdaman na nung maranasan ng mga kabataan, ay yung mga magiging Sana sa future. Yun na diba? yung master plan eh. Pag gumawa tayo ng bagong city, Yes. yung master plan, yun yung unahin, ayusin. Tsaka wag yung yung masabi lang may plano. Tama. I-design dapat yung buong city in a way na talagang accounted for yung public transport. Tama. 'Di ba? Siguro yung Clark, habang binubuo siya ngayon, now is the right time to put in yung mass transport doon. Yes. Huwag na natin intayin mabuild na lahat bago tayo mag-isip ng mass transport. Tama. 'Di ba? Kasi ako, naniniwala ako in the future, ang magiging capital ng Pilipinas yung Clark eh. Oh, wow. 'Di ba? Kaya nga unti-unti din natin nililipat doon yung mga government building. Yun yung maganda doon, 'di ba? So, ayan. Wow, 1 oras na naman ang nabuno oras. natin. Isang magandang Sabado na punong-puno ng kaalaman at talakayan. Dito lamang yan sa Usapang Kalye. Sa mga kakalye, kami po ay samantala ulit magpapaalam dahil 3 o'clock na. Yes. 3 o'clock na mga kakalye. Ayan po. So sa susunod po ulit na linggo tuloy. Sabado alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Dito pa rin tayo mapapakinggan sa DWBL 1242. Tama. Ayan. Ako po ulit ang inyong lingkod, Edison Gotan. At ako naman po si Cyrus Sofina. See you again next week mga kakalye at may bago na naman tayong pag-uusapan syempre. Tama. See you Yeah. next week mga kalye and happy weekend sa inyo. Inyong napakinggan ang programang Usapang Kalye nila Edison Gotan at Cliff Daluz.